ano lang po, meron lang po tayong konting kasi pag nakaano ka sa social media ngayon, pag nandyan ka sa social media ngayon mga kababayan, pagbukas mo agad sa account mo, ang unang agad na makikita natin sa ating mga wall, yung mga patayan. Grabe, ang dami. Diba, nagkaroon nga ng mga hearing yung mga nakaraang linggo with regards sa mga vlogger nga daw. Pero kung isa-summarize mong lahat, ang boiling point po niyan is kokontrolin po talaga nila ang social media. Kasi doon po mabilis kumalat kasi ang information sa social media Ang pinapalabas ng mga mainstream media is mga good deeds ng ng government ngayon. Pero hindi po nila pinapakita yung mga realidad na nangyayari sa ground. Kaya nakikita natin, no? Ngayon, nahihirapan po sila. Kasi ang mga content creator, or let's say, lahat na ng mga Pilipino ngayon may mga cellphone, content creator nila. Lahat na, pwede na mag-vlog. Lahat na vlogger. Ngayon, may hirapan po sila dyan pag hindi nila na-control. Kasi 100 million na Pilipino ngayon, lahat yan may cellphone. Isang click lang, mag-viral po yan. Tama. Kaya yung hearing na ginagawa nila nung nakaraang linggo, nakaraang buwan sa Congress, ang boiling point po niyan is talaga, control the social media. Pero mahirapan silang kontrolin yan. Kasi napakarami na po ng mga talagang konting makikita mong viral ngayon. Kaya hindi... Hapon or kanina, yung babaeng yung bata, sa Cagayan natin, yung Cagayan, di ba? Sa Cagayan de Oro. So, grabe. Itak yung leg niya and ibang parts pa ng mga katawan niya. So, paano po dedepensa ni Ni Auntie Claire? Auntie Claire Castro. Ganda pa naman ang pangalan niya, Claire. Pero siya yung unclear. Hindi naman. Auntie Claire, alam mo naman talaga yung nangyayari sa bansa natin. Siyempre, as a spokesperson, kailangan mo rin depensahan yung nagluklok sa'yo dyan. Tama. Pero the way kasi magsalita si Auntie Claire, parang siya yung binoto ng mga Pilipino. Kaya nga Binabanata niya pa si BP. Kung iisipin mo, si BP Sara, 32 million nang nagboto dyan. So si Auntie Claire, alamin mo yung mga nangyayari talaga sa ground. So, nakakaawa lang kasi siya yung parang bagay lang din siya maging spokesperson ni BBM Alam mo yung natin yung bagong nila sa yung nagharapan sila ni Sir Banat Bay. Nakitang-kita mo sa mukha ni Atty. Claire, parang natamimi sila doon sa mga sagot ni Sir Banat Bay. Napakaganda, napakalupit. Tsaka parang ang naano ko doon, biro nyo si Sir Byron Cristobal ay isang dihamak lang na vlogger, commentator. Pero itong si Atty. Claire, nag-aral talaga ito bilang abogado. So kung titingnan nyo sa kanilang level, sa kanilang pag-iisip mga kababayan, di ba mas lamang ito kasi attorney siya. No? Pero kung talagang parang nakita ko na nasunog sila doon kay Banat Bay. Doon pa lang sa pagsabi ng fake news na di umano walang baril. Walang baril na nakapasok doon Wala pong mainstream media ang pumuna nun. Walang pumuna na mainstream media doon. Vlogger lang. Kaya malaking tulong yung vlogger. Kaya nga. Tsaka yung mga Pilipino dito may mga hawak na gadgets. Naliliwanagan sila kasi wala na po sila tiwala sa mga mainstream. In fact, SMNI na lang ata yung pinagkakatiwalaan nila. Kaya ito po ang totoong story ng SMNI. Before pa mangyari ang lahat ng ito, ang presidente ng SMNI, gaya nga ng sinabi natin nung galing lang dito sa sa hindi na lang natin sasabi yung pangalan, reliable source din naman siya. Inoferan talaga sa SMNI. So, inoferan talaga sa SMNI. Lalo na yung nangyari na to. I-deny nyo lang si Digong. Tatanggalin namin ang kaso ni Pastor. I-deny lang si Digong. Ayun lang ang I-deny lang si Digong, si Duterte. I-deny lang ni Pastor Kibuloy kasi
parang nalaman nila na ganito nga ang honorary chairman. Pero marami naman kasing may-ari ng SMNA, hindi lang si Pastor. Yun lang ang kondisyon. I-deny nyo si Duterte, ibabalik namin ang prangkisa ng SMNA. Tatanggalin namin ang kaso. Kung bumaliktad na kayo kay Digong. So, magaling din si Pastor Apollo Kibuloy kasi sa hirap at ginhawa sa kagipitan, hindi niya iniiwan si Tatay Digong. Tama. Grabe, hindi nabayaran. Oo, meaning, hindi talaga nababayaran ng SMNI. Kaya yung yung nakita natin dito nakikita na natin ngayon na marami yung nagtatanggol kay Pastor Kibuloy, no? Kasi alam na ngayon ng tao kung ano yung totoo, yung talagang nakikita na nila na yung sinasabi ni Pastor Kibuloy ay talagang totoo, mga kababayan. Nakikita na nila ngayon na yung pang-aabuso sa kapangyarihan, yung yung paggamit sa kapangyarihan, mga kababayan, para iabuso sa mga ordinaryong tao, kagaya ng ginawa kay Pastor Kibuloy. Noon, hindi sila naniniwala kasi si Pastor. Nagtatago. Pero ngayon, before pa po mangyari yan, I'll cut you muna. Yeah, sige. Before pa mangyari kay Tatay Digong, iyaan yung kinakatakutan ni Pastor Kibuloy. Yung extraordinary rendition. Kasi, kaya nagtago si Pastor Kibuloy at that time. Ang 16 days, kay OJC siege. Kaya umabot ng 16 days. Kasi, may mga intel si Pastor Apollo Kibuloy na legit na he will be extradited. Extraordinary rendition. Kaya nagtago si Pastor that time. Ngayon, sinasabi nila na ba't siya nagtatago? Totoo yung mga kasalanan niya. Kaya siya nagtatago, harapin niya na lang. So after 16 days, hinarap yung Pastor. Pero, nanghingi muna siya ng garantiya na huwag niyo akong extradite, haharapin ko lahat ng kaso yan dito sa Pilipinas. Ngayon, hindi nila natuloy yung unang plano kay Pastor. Yun ang nangyari ngayon kay Duterte. Kasi kung tumakbo ng kaso ni Digong dito sa Pilipinas, hindi na nila yun magagawa na dalhin si Pangulong Digong sa dahig. So ngayon, before pa mangyari ang kaso-kaso dito, at nagkakainitan na kasi yung politika alam kasi ng alyansa na kapag si Tatay Digong ang nag-lead sa Duterte 10, sure bull yan. So, their plan first is to remove PRRD in the picture. So, ganyan na nangyari. So, yun na to. Balik tayo sa ating yung kanina na pinag-usapan natin about itong mga patayan. So, meron pa bang solusyon nito na maano natin? Kasi sabi nila fake news. Paano matanggap ito ni Attorney Claire nga ang dami-dami na ng mga patayan, mga hold-upan? Wala na, hindi na maganda. Tingnan sa social media, pag bukas mo agad sa cellphone mo, yun talaga agad ang nakikita mo. Wala nang maganda. So, ayan halata, kitang-kita na talaga na laganap na yung mga masasamang elemento, mga kababayan. Ngayon ko lang nakikita sa panahon ngayon. Grabe na talaga. Bago lang, last week galing ako ng Iligan. May isang bahay doon, businessman siya, pinasok siya ng 2 magnanakaw. Ngayon, naunahan niya yung 2 magnanakaw, patay, nabaril niya So, wala na pong tapot ngayon ng mga Kaso nga lang, good thing lang kasi nabatay niya yung 2. Pero, yun nga, sinasabi natin, wala na pong takot mga kriminal ngayon. Kasi may kalayaan na sila. So, mayroon silang backup ata. May backup na ata Pero sa Pilipinas, sa Manila, matagal naman ako doon. Ang backup talaga ng mga kriminal doon, pulis. Ayun. Hindi naman po lahat ng pulis masama, pero ang dami talagang pulis na mahilig talaga maglaro ng mga matutuli. Ayun, Ayun mga kababayan So, cut muna tayo pero nagandahan talaga ako sa lugar dito. Lang po kasi kami ngayon. Pinag-usapan na lang namin yung mga ganitong bagay. Kasi malapit ng eleksyon. Kaya nga. Wag po talaga natin sayangan yung boto natin. Kasi, yun ang pinaka-importante. Kasi nasa atin nakasalalay ilang araw tayo nangampanya, ilang araw tayo, at the end po niyan, pinaka-end point niyan,
ay yung boto natin mga kababayan. Yun ang pinaka-final. Sa mga kababayan naman natin na nandyan sa abroad, kung nag-aalanganin po kayong bumoto online, pwede naman sila pumunta sa embahada, di ba? Oo. So, yun po mga kababayan ha. Naglakad-lakad lang kami dito kasi nagandahan kami sa lugar mga kababayan. Ayun. So, ayun po. So, napakaganda po. Parang Sub-Saharan Africa. Ayan. Kulang na lang mga elephants. Kulang na lang ng mga elepante, kulang na lang ng ano pa dito, yung mga leon, mga tig. Pero doon yung park na daanan natin. Andun. So grabe mga kabayan. Napakaganda dito sa Crocodile Park, no. So yun po, no. So, sana nagustuhan niyo yung lugar. Kung hindi kayo nakapunta kayo dito, punta kayo dito mga kababayan. So ayan ah. Bago kami tapos, inihikayat lang po namin lahat na botohin talaga natin yung Duterte 10 kasi Duterte 10 straight. Another 3 years na naman po. Maghihintay pa po tayo ng another 3 years. 3 years, Kapwa Pilipino, magkakadugo lang po tayo, pero tayo nagpapatayan. Oo nga. Tayo naglolokohan, nagnanakawan. Grabe, napakarumi talaga ng politika. Ang ibang bansa po, improve na. Ang Pilipinas, na pag-iwanan na po. Kaya nga. Mamili tayo po ng tamang kandidato na paupuin natin. Tama na po yung mga nasa alyansa, mga naging senador na po yan. Sabi pa ni Tito Soto, pag ako naging senador, bago lang pag ako naging senador, ang buong sweldo ko sa 6 na taon, ibibigay ko sa mga estudyante. Naniniwala ka dyan? Hindi niya po nagawa yan nung nakaupo siya. Tsaka mayaman siya. Oo. Pwede niyang gawin yan kahit hindi siya senador. Tama. Ngayon, itong mga line-up po ni Tatay Duterte, sabi niya, hindi po kayo magsisisi kasi mga yan? Attorney. So, mga spiritual leader. Nagkamali na tayo dati, sinabihan tayo ni Tatay Digong. BBM is a weak leader, hindi tayo nakinig. Sana po this time, makinig na po tayo. Duterte 10 po. Duterte 10 straight po tayo mga kababayan ha. So yan, maraming salamat po ha. So, ayun natin po yan. Napakaganda talaga ng lugar. Ayan So yan, maraming salamat sa inyo guys. Napakalupit. Napakaganda ng lugar. Ang ganda dito. Ayun doon. Wow, naman talaga. Okay.